Everyone, so our topic for today is security education and risk management. Okay, so umpisan natin in security education. Security education, the basic goal of security education program is to acquaint all the employees the rationale behind the security measures and to ensure their cooperation at all times. So, ibig sabihin, in security education, ituturo mo kung ano ba ang kahalagahan ng security measures, kung bakit ba may security guard, bakit ba tamang sundin ang rules and regulation ng isang company, at kung ano ba ang kahalagahan nito sa isang kumpanya. So, yun ang security education. So, punta tayo sa phase of security education. So, paano ba natin maituturo ang security education? First, initial interview. Ang tatandaan po natin na word dyan is the first/initial contact o yung primary contact with the prospective employee where the interviewer determine the suitability of the applicant. So, alam naman po natin na once nag-a-apply tayo ng trabaho, we need to undergo a initial interview. So, para saan yon? Para ma-determine ng isang kumpanya kung suitable ba or akma ba yung taong i-hire nila dun sa trabahong nag-aantay sa kumpanya nila. So, that is the first phase, initial interview. Okay, next is the orientation and training. So, ang tatandaan po natin dan is new employees receive detailed presentation of personnel security policy. So, padaliin na lang natin para mas madali nating maintindihan. Okay? So, natatandaan nyo ba ang ginawang orientation ng second year and third year about sa kalasag? So, ano ba ang kalasag? So, ang kalasag po is the rules and regulation of our department. So, nakalagay po doon lahat ng rules and regulation ng ating department at yun ang dapat sundin ng ating mga estudyante or kayong mga estudyante. So, that is the orientation and training. Doon mo sasabihin kung ano ba yung rules and regulation ng inyong kumpanya and also the goal of your company at or goal ng isang organization. Okay? So, that is orientation and training. Next is the refresher conference. Okay, so padali na lang natin. The definition is, this is designed to remind employees of the company about their responsibilities, review the guidelines and policies, introduction of new policies and regulation, and a moment of getting employees feedback about the company policies that is being implemented. So, sa isang company or sa isang organization na once na sinabi natin refresher conference, ang unang papasok sa isipan ng isang employee is reminding them of their responsibilities. So, hindi naman dapat araw-araw mo sasabihin sa kanilang responsibilidad nila. Pero, as a organizer or as a superior, dapat ipapaalala mo sa kanila na, uy, may responsibilidad ka. Ito ang rules and regulation natin. No need na araw-araw, no need na daily, but you always remind them of their responsibilities. Okay? So, ikaw na bahala doon kung mag-set ka kung kailan mo sasabihin ulit ang rules and regulation. So, mag-set ka ng meeting like that. So, i-remind mo sa nila, okay, this is our goal, this is our rules and policies and your responsibilities. Okay, that is refresher conference. Okay? Next is the security reminders. So, a phase which employs an indirect approach of educating the employees through the posting, security poster, and distribution of flyers. In the word reminders, ipapaalala mo sa nila, but in indirect approach. So, sir, papaano yon? Dali lang yan. Sabi diyan, hindi mo kailangan sabihin sa kanila individually or oral. You need to post a flyers or sabihin na nating poster na nagpapaalala ng mga security reminders. So, halimbawa niyan is yung mga nakalagay sa mga ating mga danger zone. Nakalagay po dyan, nakaposter. Okay, do not enter. Okay, security hazard. Danger area.
Mga gano'n. That is a security reminders na hindi naman sinasabi pero pinapakita mo na pinapaalala mo sa kanila, okay, this is a security reminders. Okay? Next is the security promotion. Okay? So, this phase emphasizes the importance and role of security in achieving the company goal and objectives. It involves the act of securing employee cooperation and support. Ang security promotion po, padaliin na lang natin para mas maintindihan po natin. Dito, sasabihin mo, ipapakilala mo sa kanila na, okay, we need to follow our rules and regulation to achieve our goal. So, halimbawa na lang po, okay, we need to time in or bago papasok tayo before 8. Okay, lalabas tayo before 5. So, magagawa po natin on time yung mga trabaho. So, one of the security measures is the time in and time out. So, medyo strict po ang mga company about dyan sa paggamit ng time in, time out. Bakit? Para po mas ma-achieve po ng company yung gusto nilang magawa sa isang araw. So, that is a security promotion. Ipapaalala sa inyo, okay, ang rules and regulation po natin ay para ma-achieve yung goal ng isang company or ng isang organization. Okay? Okay, punta tayo sa next topic natin, which is the risk management. So, ano ba ang risk management? Risk management is the continuing process to identify, analyze, evaluate, and threat loss exposures, and monitor risk control and financial resources to mitigate the adverse effect of loss. So, sa risk management, madali lang po. Ganito lang po yan. Aalamin mo, okay, una, alamin mo muna kung ano ba yung may potensyal na makasira sa isang organization, sa isang individual, or sa isang company. Pangalawa, ano ba ang gagawin mo para hindi matuloy yung pagkasira na yon? Preventive measurement. And the last, pag nangyari na yon, ano ba ang pwede mong gawin para hindi tuluyang masira yung isang company, individual, or isang organization? That is the risk management. Before, during, and after. Ano ba yung mga dapat gawin? Okay? Next is definition of terms na nakapaloob sa risk management. Okay, first, umpisan natin sa risk analysis. Ang tatandaan nyo lang po dyan is the examination of the vulnerability, probability, and criticality of potential threats, whether natural cause or man-made risk. So, sa risk analysis po, aalamin mo kung yung company mo ba, yung organization mo, or yung individual mo ay malapit sa anumang danger. Or ano ba yung weakness ng isang company? Ano ba yung weakness ng organization? At gaano ba kataas ang chance na masira ang isang organization or company? That is risk analysis. Alamin mo kung ano ba yung kahinaan mo. Gaano ba kataas yung chance na masira ito? Okay? At pag nasira ito, gaano ba kalaking pera ang pwedeng mawala sa iyo? That is risk analysis. Okay? Next is adversary. It refers to any individual, group, organization, or government that conduct activities or has the intention and capability to conduct activities detrimental to the individual, private, or government entity. Okay, padalin natin ang word na adversary. Ang adversary po, ito po yung kalaban. Okay? Kalaban na maintensyon na sirain ng individual, private, or government entity. Sila po yung may intensyon na sirain o pabagsakin yung isang company, organization, or individual. So, sila po yung kalaban. Okay? Next is asset. So, ano ba ang asset? So, madalas naririnig po natin yan sa mga company or sa mga, sabi na nating hanap buhay. Okay? So, any information, facility, material, information, or activity which has positive value to its owner. So, ano bang ibig sabihin ng asset? Ito yung mga bagay, okay? Information na mahalaga sa isang
tao na pwede niyang gamitin upang palakihin ang kanyang company. Or sabihin na natin, napaka-special nitong information na to, napaka-special nitong material na to because ito yung ginagamit ko kung bakit ako umuunlad. Okay? That is asset. Ano ba yung mga bagay na ginagamit mo sa pang-araw-araw? Okay? That is asset na tinatawag. Okay? Okay, punta naman tayo sa vulnerability. So, ano ba ang vulnerability? Any weakness that can be exploited by adversary to gain access to an asset. Ang tatandaan nyo lang po sa word na vulnerability is weakness, kahinaan. Kahinaan na pwedeng gamitin sa isang kumpanya, sa isang individual, or sa isang organization para ito ay bumagsak. So, sino ang gagamit? Si adversary. Ano ba yung kahinaan na pwedeng gamitin sa iyo ng kalaban mo para pabagsakin ka? Okay? That is vulnerability. Next is countermeasures. So, ano ba ang countermeasures? An action taken or physical entity used to reduce or eliminate one or more vulnerability. So, ibig sabihin, preventive measurement. So, ibig sabihin, hahadlangan, papabagalin, i-delay, or iiwasan para hindi po bumagsak o lumala yung vulnerabilities ng isang individual, company, or organization. Ano ba yung pwede mong gawin para hindi maapektuhan ng company mo? Okay, that is countermeasures. So madali lang. Once na sinabing countermeasure is preventive measurement. Okay, ano ba yung mga gagawin mo para ma-delay or hadlangan yung pwedeng mangyaring risk sa isang company. Okay? Next is the probability. It is the chance or likelihood that a loss will take place. Pag sinabing probability is the chance, gaano ba kataas ang tsansa or gaano ba kalaki ang tsansa na yung company na yon ay bumagsak, maapektuhan at hindi na magtuloy pa. Okay, so ano ba yung mga probability na yan? So, pwedeng yan is pag halimbawa nagkaroon ng earthquake, gaano ba kalaki ang tsansa na biglang bumigay o masira yung company na yan o yung building na yan. So, kapag ba nagtaas ang presyo ng economy, gaano ba kataas ang tsansa na pwedeng bumagsak o bankrupt yung company na yan. So that is the probability. Gaano ba kataas ang tsansa na mawala o masira o bumagsak ang isang company, organization, or individual. That is the probability. Okay? So next is criticality. So sa criticality po, the impact of a loss as measured in financial terms. So, sa probability, gaano kataas ang chance na masira isang bagay. Sa criticality naman po, pag nasira yung bahay na yan, yung bagay na yan, gaano kalaki ang mawawala sa yung pera. Okay? That is the financial terms na tinatawag. Criticality. It's all about money. Gaano ba kalaki ang mawawala sa iyo. Okay? Okay, punta tayo sa ating next topic, the risk management and alternative strategies. Okay, umpisa natin sa risk avoidance. Okay, medyo mahaba ang definition, paikliin na lang natin. Kunin natin ang root word, avoid. Ibig sabihin, elimination or removal of the risk totally from the business. So, ibig sabihin, una pa lang, okay, ini-eliminate mo na, nire-remove mo na yung chance ng magkaroon ng risk sa company mo. Okay? Pinipigilan mo na. Okay? Tinatanggal mo na. Ini-eliminate mo na. Nire-remove mo na. Pa ba yung mga pwedeng gamiting word? Sa pagtanggal, tatanggalin mo na yung chance ng risk sa iyong business. Avoidance. Okay? Next is risk reduction. Okay? Padali na lang natin. Kung natin ulit yung root word, the word reduction. Decreasing or minimizing, okay, the probability of potential loss.
Okay? Kung sa avoidance, umpisa pa lang, binabawasan mo na, tinatanggal mo na. Sa risk reduction, okay, gagawin mo is minimize mo naman yung chance na bumagsak yung isang company or magkaroon ng loss. Okay, minimizing, nilelesen mo lang yung pwedeng chance ng risk. Okay, so magkaiba po ang avoidance sa reduction. Once sinabing avoidance, tatanggalin mo na. Okay, when we say reduction, babawasan mo lang. Okay, so yun, dapat alam natin pinagkaiba ng dalawa. Next is the risk spreading. Dividing the risk through compartmentation or decentralization to limit the impact critically of potential loss. Okay, punta ulit tayo sa word na criticality. Ano sabi dyan? Is refer to the financial loss of the company. So, ibig sabihin ng risk spreading, ano ba yung gagawin mo para kapag halimbawa bumagsak ang kumpanya mo, hindi lahat ng pera mo ay mawawala. So, ano ba yung pwede mong gawin? So, pwede mong gawin, lahat ng bangko, pwede mong paglagyan ng pera mo. Para in case na masira ang company, bumagsak ang company mo, meron ka pa rin dudukutin na pera. Okay, sabi ko nga po, it's all about money. It's all about financial terms. Once na sinabi natin criticality, risk spreading, hahati-hatiin mo yung pera mo, ilalagay mo sa insurance, ilalagay mo sa bangko, para in case nakakailanganin mo or in case na masira o bumagsak ang company mo, hindi po madadamay yung mga pera o financial naka-insure or naka-bangko. Okay? Okay, punta naman tayo sa risk transfer. So ano ba yan? Moving the financial impact of potential loss over to an insurance company. So ibig sabihin, it's all about money na naman. So ano bang sabi dyan? Financial impact of potential loss over to an insurance company. So, sige, padaliin na lang natin. Mas common. Once na naglabas ka ng motor, ngayong panahon na to, kailangan mong ipasok ang motor mo sa insurance company. So, ano bang kahalagahan nun? Ganito lamang po yon. Once na nadisgrasya ka, once na nasira ang motor mo, hindi ikaw ang gagastos, kundi ang gagastos po ay yung insurance company. Yan po ang tinatawag na risk transfer in terms of financial impact na tinatawag. Okay? So, dapat po naintindihan po natin yon. Hindi ikaw ang gagastos, kundi ang insurance company mo. Kung saan mo pinasok yung company or yung organization mo. Okay? Okay, punta naman tayo sa risk self-assumption. Okay, padaliin na lang natin. As individual, dapat alam mo kung ano yung iyong vulnerabilities, yung probabilities, and also the criticality para alam mo kung ano ba yung dapat mong gawin once na tumama na sa'yo ang isang risk or malapit na sa'yo ang isang risk. That is the risk self-assumption. Pang sarili mo, dapat alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, alam mo na yung kahinaan mo, gaano ba kataas ang chance at gaano ba kalaki ang mawawala sa'yo. And that's all. Thank you everyone. Good day, warriors. In this video, we will discuss a basic concept of security survey and security inspection. So, what is security survey? The definition of security survey is the basic instrument for determining the security vulnerability. What is vulnerability? Vulnerability, ito yung mga bagay na kahinaan ng isang organization, business, or establishment or a system. So, example ng mga vulnerability sa business, ito yung mga employee na hindi mapagkakatiwalaan na po pwede magbigay ng impormasyon sa kalaban o kaya naman dahil sa katangahan, aksidente niyang naibigay o dahil hindi siya maingat, po pwede niya yung aksidenteng maibigay. So, employee o kaya security system. Example, pabaya yung security force o kaya naman meron ka mga CCTV
na iba yung may access o kaya walang full control yung company kung paano yun gumagana. That's also a vulnerability. Maraming uri ng vulnerability ang pwedeng mag-exist sa isang organization or business or establishment. So, maraming bagay niyan. Basta ang konsepto ng vulnerability, ito yung kahinaan ng isang organization or ng isang business para protektahan yung kanyang asset o yung bagay na nagko-convert ng service o yung mga service na nako-convert sa pera o kaya naman mga serbisyo na importante para sa isang organization na yun. The most description of security survey refers principally to checklists, audits, or inventories of security conditions. So basic definition of terms. First, we have security system. This is the set of policies, procedures, and rules and regulation designed to reduce to absolute minimum the possibility of espionage, sabotage, and compromise of classified information of an office or a whole establishment. So security system, ito yung mga sistemang inilatag ng establishment, organization, or ng business para protektahan yung kanyang company or protektahan yung kanyang sarili. For example, sa organization, maraming security measures ang ginagawa nila para maiwasan yung mga bagay-bagay na gusto nilang iwasan. Example sa PNP. So, paano ba nako-compromise? O paano ba nila iniiwasan na may makapasok na kalaban sa loob ng organization? So, pwede kasi yun na yung isang tao na taliwas ang paniniwala pamamalakad ng gobyerno ay makapasok sa loob ng organization ng PNP sa pamamagitan ng normal na pag-a-apply. So, para maiwasan yon, ang mga organization na yan, pwede silang mag-conduct ng background check or background investigation para alamin muna yung pagkakakilanlan ng tao bago nila papasukin. That is one way of or one example of a security system sa mga organization. Sa mga business naman, kadalasan ang security system niyan ay binubuo ng mga security measures tulad ng guards, CCTVs, mga sensors, so mga ganon. So ano trabaho ng guards doon? Ang trabaho ng guards ay para i-filter yung mga pumapasok at lumalabas. Asiguraduhin na yung mga papasok ay sila lang yung mga taong karapat-dapat na pumasok. O sila lang yung mga tao na may kaparehas na gagawin o mga gagawin sila lang yung may mga gagawin na nag-a-abide dun sa rules ng establishment. For example, mall. Ano ba yung isang mall? So sa mall, siyempre lahat ng tao po pwede pumasok doon kung sila ay bibili. Tatambay, kahit nga tatambay pwede rin eh. Pero kung yan ay isang eskwelahan, siyempre ang mga po pwede lang pumasok dyan, mga estudyante, mga magbabayad ng tuition, yung may mga concern sa eskwelahan, o kaya naman yung mga parent na gusto nilang i-enroll yung kanilang mga anak. Pero kung ikaw ay hindi naman nag-aaral dyan or wala ka namang gagawin dyan sa loob, so hindi ka po pwedeng pumasok. So kung ikaw ay walang ID, hindi ka po pwedeng pumasok. Kung hindi mo kayang i-prove na ikaw ay estudyante sa isang paaralan na yan. Sa pang example, kung yan ay isang business building, kung ikaw ay hindi empleyado, hindi ka po pwedeng pumasok dyan. Kung ikaw ay hindi kliyente, hindi ka po pwedeng pumasok dyan. So, ang responsibility ng isang security guard na naka-duty sa entrance ay i-filter yung mga pumapasok na tao at siguraduhin sila ay mayroong legitimate transaction sa loob. So, kung wala naman silang legitimate transaction doon, so yun ay po pwedeng maging banta sa security ng isang building. So, ba't ka magpapasok sa loob na wala namang gagawin doon na transaction? So, baka meron na siyang dala. Baka balak niya lang manggulo. So, trabaho yan ng security guard. So, we have the survey. The term applied to determine to a detailed on-site examination usually conducted by a team. So, what is survey? So, iba to sa survey na pinaniniwalaan ng pangkaraniwang tao. Sa common town, ang survey, ito yung paglaykom ng impormasyon sa iba't ibang tao. So dito, in terms of security, the security survey pertains to
the actual na pagpunta ng mga security team doon sa lugar kung saan maglalagay ng security system. So, mauuna to. Bago magkaroon ng security system, survey muna. So, ano ba yung mga gagawin doon sa survey? So, i-check yung mga lugar. O, itong lugar na to, kailangan mo siyang lagyan ng CCTV. O, itong lugar na to, dapat meron ditong security guard na nagpapatrol. O, itong lugar na to, dapat mas mataas yung poste niya. Or mas mataas yung kanyang bakod. So, yun yung ginagawa sa security survey. Sine-check yung mga facilities na dapat lagyan ng security measures o kailangan lagyan ng mas mataas na security measures kumpara sa ibang lugar. So, hindi naman kasi po pwede na, for example, gusto mo lang maglagay ng CCTV. So, dapat ang paglalagay ng CCTV is strategic. Ang paglalagay ng security guard is strategic para na rin makatipid ka sa gastos or makatipid ka sa mga kagamitan. Hindi po pwedeng CR lalagyan mo ng CCTV. Yung likod, yung gilid ng opisina lalagyan mo CCTV. So, dapat strategic. Dapat yung CCTV talagang magagamit siya in full potential. Next, we have security survey. So, yun na yun, yung ginawa kong example. So, yung survey naman natin na tinutukoy dyan ay about security. So, wala naman tayong tinutukoy na ibang survey dyan. Entrance conference and exit conference. Entrance conference is a dialogue between the survey team and the management official of a plant before a security survey is conducted. So, siyempre, bago muna mag-conduct ng security survey, dapat mag-usap muna yung may-ari ng building. So, dapat pag-usapan muna yung mga bagay-bagay. Pwedeng pag-usapan dyan yung budget. Kano kalaki yung budget na po pwede niyang ilagay sa security or sa security system, yung mga ganong klase ng bagay ang dapat nilang pag-usapan sa entrance conference. Sa exit conference naman, or the definition of exit conference, a conference similar to entrance conference done after the completion of the security survey. So, sa exit conference naman, ginagawa ito pag yari na yung pag-conduct ng security survey. So, dito na malalaman yung resulta ng security survey. Paano ba yung naging desisyon ng mga security o ng survey team? Paano ba yung mga rekomendasyon ng survey team? Objective na security survey, meron tayong 5. So, number 1, to determine the existing vulnerability to injury, death, damage, or destruction by a natural cause. So, part ng security survey na alamin yung mga hazard. So, example, eto, bulok na yung puno. Nakatapat sa isang open area na po pwedeng magresulta ng injury, death, or damage, or destruction ng mga property caused by unnatural causes. So, ayun nga, halimbawa, nabubulok na yung puno. Malapit na siyang tumumba. So, pwedeng maging part din siya ng security survey. O pwedeng ma-check din siya or makita rin siya ng survey team. O, ito, tanggalin nyo na to. Kasi delikado na yan. Baka mayroon pang masaktan, mga ganong bagay. Number 2, determine the existing vulnerability of a corporate asset due to outside criminal activity. Number 3, to determine the existing vulnerabilities of a corporate asset due to criminal activities within the organization. So, anong pinagkaiba ng dalawa? So, sa first, existing vulnerabilities of a corporate asset due to outside criminal activity. So, sa number 2, ang chinecheck ay yung mga vulnerabilities ng mga asset laban sa mga outside criminal activities. So, mga outsider ang kalaban dito sa number 2. Sa number 3 naman, chinecheck yung vulnerabilities laban sa mga internal personalities or internal mga tao tulad ng mga employee o yung mga taong talagang may access doon. So, chinecheck na yun. So, paano ba ito ginagawa? So, pwede silang mag-recommend na, dito sa bagay na to, limited access lang, hindi po pwede lahat. O, yun yung po pwede ng mga example na po pwedeng recommendation para i-fix or solusyonan yung vulnerabilities pag ang potential intruder ay insider. Number 4, determining the existing conditions of a physical
security of a corporate property. So, kung yan ay may existing security measures na po, pwede rin i-determine kung yan ba ay gumagana pa ba or hindi na. So, kung practical pa ba yung pagkakalagay ng security measures na naka-install na ron bago pa man nagkaroon ng security survey. Yung mga pagkakataon kasi na nagbabago yung mga yung geographical design ng isang lugar. So, example, kung dati, nung naglagay ka ng security system, dati, wala kang katabing building. Malinis, maaliwalas. Pero ngayon, meron na. So, pwedeng nagbago na rin yung security measures na dapat mong gawin. Kasi may nagbago na sa geographical location, sa geographical design ng business or ng company or facility kung nasan ka nandun. So, example din, nag-upgrade ka ng building, nagdagdag ka ng rooms, binago mo nilipat mo yung isang facility from first floor, nilipat mo sa third floor, maaaring magbago na rin dapat yung security measures na meron ka. Number 5, to measure the compliance of the employees to a security. Is step in conducting physical security survey. Meron tayong 4 na step. Initial survey, follow-up survey, supplemental survey, and special survey. Initial survey is conducted before constructing, leasing, acquiring, or modifying, or occupying the facility or area. So, sa initial survey, usually, ang nagkakandak nito yung mga team na gumagawa ng building. That is initial survey. So, saan mo ba ilalagay yung facility? Saan mo ba ilalagay? Saan mo maglalagay ng office? O ito office to. O ito storage area. Or ito gate. Dito mo ilalagay yung gate. That is initial survey. So, kabilang na dyan yung pagpaplano. Nakalagay dyan. Before constructing the area. Or leasing the area. Example, gawa na yan. So, wala ka nang magagawa dyan. Kung gawa na yan, wala ka nang magagawa dyan. Kung third-party leasing, ibig sabihin yan pagre-renta. Ibig sabihin nga, kung re-renta mo yan, gawa na yan. So, yung design yan, wala ka nang magagawa. Ang pwede mo na lang kontrolin dyan, saan mo ilalagay yung office, o itong part na to, gawin sa kaliwa, ito office. Sa kanan, private office ng supervisor. Sa harapan, customer service, mga ganung bagay. That is initial survey. So, kinakandak yan bago pa man magbuo, mag-construct, mag-lease, or magrenta, acquiring, modifying, or occupying the facility area. So, that is initial survey. Aalamin mo kung saan bagay mo ilalagay yung mga security measures o possible na security measures. Follow-up survey conducted to ensure the completion of the modification and should be conducted before the acceptance of the property or occupant. So, follow-up survey, siyempre, kung sa interview, meron tayong initial interview, then meron tayong follow-up interview para supplementahan yung nauna mong ginawa. Dito sa security survey, meron tayong initial survey. Dito ka nagkakandak ng paunang survey para malaman mo kung saan ka maglalagay ng security team, saan ka maglalagay ng CCTV. So, sa follow-up naman, ginagawa to pag meron kang binago doon sa design, sa original design. So, example, okay, napag-desisyonan mo na maglalagay ka ng CCTV sa gate, maglalagay ka ng security guard sa gate. Isa lang ang gate mo nun. Then yung likuran, walang security guard doon kasi walang entrance. Dumating yung panahon na nag-upgrade ka. May binago ka sa design. Naglagay ka pa ng isa pang gate sa likuran. So, dahil naglagay ka ng isang gate sa likuran, so pwedeng makita yun sa follow-up survey na, dito kailangan mo magdagdag ng security guard. Kailangan mo magdagdag ng CCTV. Kasi, na-modify mo na. Iba na yung design noon sa design ngayon. Supplemental survey is conducted when changes in the organization, missions, facility, or the threat level of the facility to alter the security posture of an area, conducted based on the discretion of the facility manager or
Senior Security Officer. So, dito naman sa supplemental security survey, hindi siya kinakailangan. Supplemental. Hindi naman siya totally required. Pero, recommended. Bakit? Kasi, imaginein mo, nag-start ka ng business, maliit pa yung business mo. Then, lumaki na. Dumami na yung empleyado. Pero yun pa rin naman yung security measures. Ganun pa rin karami yung CCTV, ganun pa rin karami yung security guard, ganun pa rin kataas yung building. Pero nag-grow na yung company mo, dumami na yung pera, dumami na yung empleyado. So, pwede kang magpa-conduct ng supplemental security survey. So, ano-ano ba yung pwedeng mangyari sa supplemental security survey? Pwedeng ma-recommend dito na magdagdag ka na ng mga security guard o kaya magdagdag ka na ng mga CCTV kasi mas malaki na yung threat mo ngayon kaysa dati kasi nag-grow ka na. Next definition or next step is special survey conducted to examine or resolve special issues such as assessment of damages resulting from an incident. So, special survey from the word special. So, hindi siya laging merong ganyan. Ginagawa lang yan to examine or resolve the specific issues as assessment of damage resulting from incident. So, example, nasira yung bakod sa likuran. Ano yung gagawin mo ron? Una mong gagawin doon, magkakandak ka muna ng investigation na alamin mo kung may iba pa bang nasira or may iba pang na-compromise doon sa pagkasira ng bakod sa likuran. Baka naman mamaya dyan result ng isang pagnanakaw kaya sa sira. So, sa special survey, aalamin mo ngayon kung gaano ba kalaki yung na-damage o yung naging danyos sa company. Gaano ba kamahal yung gagastusin para i-repair, gaano kamahal yung gagastusin para solusyonan yung naging sira na yun. So, maaaring yan ay dulot ng pagnanakaw or man-made or kaya naman baka naman meron lang bumanggang truck. So, part pa rin yun ng special survey kasi iistimahin mo kung magkano yung gagastusin or ano yung dapat gawin para ma-fix yung issue ng accident para hindi na siya maulit-ulit probably or sana. Next slide, kung nakapagkanda ka na ng security survey, so siyempre, ang susunod na dyan ay the security survey report. So by definition, security survey report is a good security survey report must encompass all the aspect of security risk and accompanying a security plan shall conform with the existing security policies of the management, if any, in order to come up with an adequate security system. The use of map, sketch of the area, and even the floor plans of the building should be availed to indicate the sensitive areas that would necessitate the provision of adequate security. So, ano ba yung ginagawa rito sa security report? So, ang security report, siyempre, document yan, documentation. Kung ano ba yung mga bagay na dapat mong o dapat ilagay doon sa isang installation o sa isang area. So, dito mo malalaman, masasabi, ito, masyadong mataas yung risk dito. Kailangan magdagdag ng CCTV. Kailangan magdagdag ng security guard sa area na to. O kaya naman, kailangan mong taasan yung bakod. Yun yung mga pwedeng laman ng isang security survey report. O kaya naman, sa area na to, ito, mga classified information to. Dapat, limited na tao lang ang may hawak ng ganitong klase ng access. O kaya naman, dito sa lugar na to, ito, dapat itong lugar na to, hindi lahat ng employee pwedeng pumunta. Hindi basta-basta pwedeng pumunta dito kasi may mga sensitive information. Yun yung mga bagay na pwedeng lamanin ng isang security survey report. So, pwede silang gumamit ng map, sketch of the area, and even floor plans of the building para mas ma-indicate kung saan ba yung mga area na dapat i-enhance yung security. So, this is a different topic. What is security inspection? O nasa security inspection na tayo. So, what is security inspection? Security inspection is an essential activity aimed at safeguarding the integrity of an organization's overall security program. It's designed to complement
the security survey by proactively preventing losses of any company properties. This inspection served two primary purposes. First, compliance assessment and effective evaluation. Compliance assessment, it involves checking the degree which an organization adheres to or recommends security countermeasures and protocols. This helps to ensure the establishment security procedures are being followed consistently. Second is the effective security evaluation. The inspection also assesses the effectiveness and adequacy of the existing security countermeasures. This includes evaluating whether the current security measures are capable of mitigating the potential risk and threat effectively. So, security inspection ay ginagawa pangdagdag or supplement sa security survey. So, kung sa security survey, inaalam ko kung saan ka ba dapat maglagay ng mga security systems. Sa security inspection, dito mo kinakanda kung yung security system na yon ay inaalagaan ba or sinusunod ba ng mga employee or mini-maintain ba ng mga empleyado. So, ang security inspection ay may dalawang purpose: compliance assessment and effective evaluation. Sa compliance assessment, ina-assess dito kung yung mga security measures na pinaglalagay ng security survey pa lang ay nasusunod. So, nangyayari ba talaga yon? So, example, naglagay ka ng guard doon sa front gate. Ang trabaho nila, i-check yung mga pumapasok at lumalabas ng mga tao. So, sa compliance assessment, ganun ba talaga yung nangyayari? Yung mga guard ba talaga, chinecheck ba nila? Or baka naman nakatayo lang sila ron, nagmo-Mobile Legend. So, kung ganun yung nangyayari, so parang nababaliwala yung objective kung bakit sila nilagay doon. O kaya naman, naglagay ka ng CCTV sa isang protected area. Pero yung CCTV mo naman, hindi naman gumagana. That is compliance. O kaya naman sinabi na ikaw bawal ka rito. Ang empleyado bawal ka rito sa part ng building na to. Pero dahil sa tita mo or tito mo yung nandun o kaya naman syota mo yung nandun, nakakapasok ka. That is part of the compliance assessment. Inaalam kung talaga bang nasusunod yung mga bagay-bagay na ipinaglalagay noong security survey pa lang. Effectiveness evaluation. Dito naman sa effectiveness evaluation, parang kumbaga parang gine-gradean mo yung mga kung gaano ba ka-effective yung security measures na ipinaglalagay mo dyan. Okay, may CCTV dyan. May effective ba yung CCTV para i-prevent yung future losses or future crime within the building? So, baka naman kasi naglagay ka ng CCTV dyan, hindi naman siya gumagana. So, walang mangyayari dyan, design lang yan. Kaya naman, yung security guard, effectiveness ng security guard. So, tama, naglagay ka ng security guard sa gate, pero yung likuran naman, mababa naman yung bakod. So, parang nababaliwala rin yung security force kasi may ibang lagusan bukod pa ron sa main gate. So, that is the purpose of security inspection. So, type of security inspection, meron tayong 5. The continuous, formal, informal, structured, and unstructured. We have the continuous inspection. What is continuous inspection? Continuous inspection is conducted to keep pace with the constant changes in the organization. Changes in our security terms of attitude, lifestyle, and moral values, and the rapid advancement of technological modification are all around us. The inspection must be an ongoing and never-ending activities. So, inspection. So, ginagawa to regularly, continuous. So, maaaring araw-araw. For example, sa school, pagka wala na klase, yung mga security guard, nag-iikot na yan. So, chinecheck na nila kung may mga bagay ba na sira, may mga bagay na hindi nakasara, or may mga classroom na hindi nakasara, mga ilaw na hindi napatay. So, kasama sa security measures o sa continuous inspection yon. So, una-una na dyan, baka kasi maging cause na sunog yan or kaya expected na bill. So, kung di mo papatay yan, siyempre tataas yung bill
o yung expenses ng building. So, yun yung kinakandak sa continuous inspection. So, tuloy-tuloy yan. Laging merong ganyan. Hindi yan nawawala. Formal inspection usually preceded by an announcement and the unit under inspection prepares for the event. So, including some housekeeping activities that would not be otherwise happen at the point of time. So, sa formal inspection, from the word formal, ibig sabihin may announcement niyan. Bakit ba kailangan i-announce? Para makapag-ready rin yung opisina na i-inspeksyonin o yung building na i-inspeksyonin. Kasi mamaya, pagdating ng inspection team, hahanapin nila yung isang document. Then, kung hindi sila nag-announce, hindi mo yun ipiprepare, hindi mo yun ilalabas. So, ang purpose din ng announcement is para makapaghanda ka. Para pagdating na yung inspection team, naka-ready na yun doon. Hindi na yung sa point ng pagdating nila sa ka pa lang magkakalkal. So, maaaring magtagal ang inspection kung hindi siya announce. Next, meron tayong informal inspection. Kabaliktaran to ng formal. Kung sa formal inspection ay announce para makapag-ready yung mga opisina i-inspeksyonin. Sa informal inspection, hindi siya announce. So, surprise to. Bakit? May mga benefit din naman ang informal inspection o surprise inspection. Ano yung mga benefit niyan? Makikita mo kung ano yung usual na nangyayari doon sa isang opisina. So, kung ano yung normal na nangyayari doon, yun yung makikita mo on the spot. Unlike sa formal inspection na pagka in-announce mo yan, ang makikita mo dyan, yung mga bagay na napaghandaan na nila. So, alam na nilang dadating ka. So, magpiprepare na yan. So, sa informal inspection, makikita mo talaga kung ano ba yung daily na ginagawa nila sa loob ng opisina. Kasi nga, hindi nila ini-expect na nandun ka. Structured inspection. So, ano ba ibig sabihin nito? It is one that moves systematically from one area to the next and so on. So, sa structured inspection, merong guide na sinusunod. Kaya nga siya tinawag na structured. So, pag sinabi, dito muna tayo magsisimula. Sa gate, susunod natin yung offices, susunod natin yung mga facilities. That is structured. Merong silang sinusunod na steps para i-conduct yung inspection. Kabaligtaran naman yan ng unstructured SEM. Kung sa structured, meron silang sinusunod, meron silang step na sinusunod. Sa unstructured, wala silang sinusunod na step. So, random. Completely random yan. So, there is no format or logical sequencing. So, kung gusto mo magsimula sa guide, susunod mo yung pinakalikuran, susunod mo yung sulok, susunod mo yung gitna. So, pwede yan sa unstructured. So, random. So, wala kang in-ready na steps kung paano ka magkakandak ng inspection.